Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 20 City ng September 27, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:41 ng umaga. 6:41 na ng umaga. Biyernes po, Biyernes. At nais kong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa nag-endorse na si Marcos ng 12 Senate slate. Ayan po ang title ko, Marcos endorses Senate slate. Actually mga kababayan, mga minamahal, ang daming balita ngayon. Kagabi napuyat ako Halos alauna na ako natulog. Binantayan ko yung Quadcom, yung 7th day na yan pang 7 na basis na, ay ang daming balita ngayon. Pero pipili ako siguro mamaya at yun ang i-discuss ko. Sa ngayon muna, mga kababayan, mga minamahal, ay ito muna, itong Marcos endorses Senate slate. Ayan po kikilatisin po natin. Opo, kikilatisin natin, tapos magbibigay ako ng Bible verse mamaya. Una po ay si Benhur Abalos Jr., yung DLIG secretary. Ay bago ito, bago na kakandidato ng senador. At yung performance niya, yung pagkahuli kay Kibuloy, ay masasabi ko na okay na siya. Pwede na siya. Okay? At bagamat yung tatay niya ay ang daming anomalya nun, dalawa sila ni Gloria Macapagal Arroyo, ay ihiwalay muna natin yun. Para sa akin ay pwedeng bigyan ng pagkakataon ito si Abalos. Okay? Dahil dun sa performance niya. Okay? Ngayon, ang susunod ay si Abby Binay. Ito ay mayor ito ng Makati. Ngayon ay baguhan din ito sa Senado. Although na maraming anomalya dyan sa Makati, ay hindi naman grabe, kasi nga ay local lang yan local yan Makati. At sa ngayon maraming nagsisisi po, isa na ako, bakit ang ibinuto nila ay si Rodrigo Duterte. Dapat ang presidente na natin noon ay si Jojo Marbinay. Kaya lang ay nasiraan po Kaya in return, ito si Abby Binay ay okay na rin ito. Okay na yan, Si Cayetano ay hindi pwede yan. Kasi nakaupo pa si Peter ay dalawa na sila. At saka ito ay kilala ito na balimbing. Kung saan ang power, doon sila. Kung saan sila makakakuha ng pabor, yun ang sinusuportahan nila. Huwag po nating iboto yan. Yan si Pia Cayetano. Si Ping Lacson naman ay balimbing ito. Magaling lang ito magsalita, pero pagdating na sa nagkagipitan na, wala na Opo. Walang kuan ito, parang walang pinaglalaban. Magaling lang doon sa umpisa, doon sa mga unang panalita, pero wala akong nakita dito na talagang lumaban siya Opo, at isa sa katunayan diyan,
Ako hindi ko ini-expect na na ito si Lacson ay bubuto ito bilang isa na matino na tao, bubuto ito na patalsikin si De Lima doon sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Nang dahil po dyan, nasira na ang check and balance natin. At ito nga sasabihin ko na sa inyo, ay yung huli na anomalya na ginawa ni Duterte, yung Parmali, 9 billion po yun, na nakikita natin na wala naman diniliver ng mga materials, mga kuwan lang, ay wala, ay simple, kaya nagawa ni kuwan yan, ni Duterte, na inaward yung 9 billion sa Parmali na kung saan ang puhunan lang ay 650,000. Yun lang ang capital nila, yun lang ang asset nila, ay bakit magkakaroon sila ng 9 billion na magsusupply daw sila ng mga gas mask ng kung ano-ano mga paraphernalia, hindi ba? Yan, kasalanan yan nila Ping Lacson kasi nga ay sila ay nagpaalipin o nagpasakop sila sa executive branch. Kaya huwag nang ibuto ito si Ping Lacson. Ay lalo naman ito si Lito Lapid. Wala namang ginagawa yan sa Senado. Wala. Nagpapasahod lang tayo dyan ng kung naku po Si Amy Marcos ay mas lalo na ito. Kampi po ito kay Duterte. Kaya delikado yan. At palagay ko ito si Amy Marcos, nanalo lang ito noong 2019 dahil pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras. Nanalo lang yan dahil nga doon malakas ang loob ni Duterte. Ang ibig kong sabihin, may tao talaga na ganun na hindi natatakot sa Diyos ay. Opo, may tao na hindi natatakot sa batas. Dahil inaakala nila sila ang batas. Ayan po. Kaya pinatay nila ang server doon sa eleksyon. Ay ikaw ba naman ay 7 oras, kahit na nga yung 2 oras lang o 1 oras lang, mamamanipulit mo na yan. Ay yung 7 oras Hindi ba? Nanalo na si Bungo, si Bato de la Rosa at saka ito si Amy Marcos. Kaya wag nang ibuto yan. Ito naman si Pacquiao, si Manny Pacquiao, bagamat ito ay nagsisi. Opo, kasi pumirma na siya doon sa Parmali report na investigation ni Gordon, pero huli na kasi huli na ang lahat. Wala na kahit na pirmahan nyo yun utang na natin po yan Utang na yan. Yung pira na binayad dyan ay utang na babayaran naman ng taxpayer. Wala na rin, hindi ba? Kasi nga ito si Pacquiao, siya ang siya ang nag-move para tanggalin si De Lima. Ay born again siya. Ay bakit? Ayan nga, nagpagamit siya. Siya ang nag-move Opo. At pagkatapos siyang nag-move, nag-privilege speech po si Alan Peter Cayetano. Nag-privilege speech na talagang idiniin nila si De Lima. Kaya ito si Pacquiao, palagay ko hindi mananalo ito Hindi na. Kasi nga kukumputin ko yung mga sumusuporta kay De Lima, ay lahat yun hindi siya ibubuto Ako, nung una niyang nangandidato, nangampanya ako para kay Pacquiao kasi believe ako sa kanya Una, born again siya at saka ay yun nga, pambansang kamao. Baka gagawa ng mabuti. Ay hindi tinanggal nila si De Lima, nagwalan ng check and balance. Ayun, ang dami nating utang. Dumami po ang utang kasi nga sa lakas ng loob ni Duterte. Malakas ang loob kasi hawak na niya lahat Nung bandang huli ay umaangal na sila. Ay wala na kayong magagawa Pati nga si Gordon hindi ba? Si Gordon nagkagalit na sila ni Duterte Ay pero huli na ang lahat.
dapat yan, yung prevention, naandun sila. Hindi ba? Ay hindi nagpagamit po sila Kay, naging nga, ang tawag ko dito, enabler ito Ito si Pacquiao Ang susunod ay si Bong Revilla. Ay mas lalong na ito, wag iboto ito. Wala namang ginagawa yan sa Senado. Si Soto ay lumalaro lang ito Si Soto magaling lumaro. Pero dahil sa record niya na nung kapanahonan niya, doon na mayagpag yan si Duterte. Bagamat nung bandang huli, nung ibibilanggo na si ay maraming bumilib sa kanya. Nung ibibilanggo na si Trillanes, hindi sila pumayag. Dalawa sila ni Lacson. Ay kasi nga kako, pag hinuli yan sa Senado, ako, binablog ko po doon sa Philippine Daily Inquirer noon, doon sa comment section. Sinusulat ko doon sa comment section, pag ito kako si Trillanes ay nahuli o naibilanggo galing ng Senado, ay lahat na sila yan. Pwede nang hulihin yan kahit na nasa bahay sila. O kahit na walang kaso, gagawan ng kaso Di ba? Mabuti hindi sila pumayag. At yun ang isang puntos niya ni Soto. Pero overall, ay yung performance niya nung kapanahunan ni Duterte ay naging enabler din ito. At yun nga, bumagsak ang bumagsak ang gobyerno natin. Wala nang check and balance Wala na. Ang dami nang natakot kasi inunahan ng pagpatay. Pagbilanggo o pagkansela ng mga franchise, hindi ba? O mga kaso, kakasuhan ka, gawa-gawang kaso Ayun ang panahon ni Duterte. Na dapat yan, kung hindi nila pinaburan, isa rin ito sa nagtanggal kay kay Dilima Opo, sila yan, grupo sila yan. Si Soto, kung hindi nyo sana tinanggal yan, baka yung utang natin sa Parmali ay maliit lang. Kasi nga matatakot ang executive na utang ay hindi pinaburan na nila ng pinaburan Hindi ba? Si Francis Tolentino ay bilib ako dito nung siya ay MMDA chairman, nung under po kay Pinoy, kay Noynoy Aquino. Magaling sana ito pero tinanggal siya dahil tinanggal siya doon sa line-up ni Pinoy ata kasi nga doon sa maalala nyo yung babae na pinasayaw nila. Aywan ko kung naghubad ata yun o nagwilbaro. Doon sa Cavite ata yan o bandang Tagaytay. Ay doon siya naitsapwira siya doon sa line-up. Ngayon, pumunta sa kay Duterte at naging din ito, enabler din ni Duterte. Bagamat malamang noong 2019 ay malamang mananalo ito sa palagay ko noong 2019. Dahil nga noong 2016 ay number 13 ito Naglabanan sila ni Dilima. Kinuntis niya, siya daw ang panalo. Pero nung bandang huli ay nag-giveaway na siya. Pero nga ay naging enabler din ito ni Duterte. Kasi nga ay lumipat siya ng partido. Ayan. Pero ngayon ay parang nagsisi na siya. Ay walang natin pero kulilat ata siya sa survey Pero hindi ako po naniniwala dyan sa survey. Huwag po tayong padala sa survey. Ang susunod po ay si Erwin Tulfo. Ay wag nang iboto yan kasi nga
nakaupo yung yung kapatid niya. Hindi ba? Oh, ay hindi dapat na dalawa na sa Senado at saka wala namang wala namang hindi naman evil yan hindi wala yan. Wala yan Magaling lang yan sa mga yung mga pagbabalita ganun. Doon sila nasanay At saka ito si Camille Villar ay naandun pa yung kapatid niya ba yun? Yun si Mark Villar, hindi ba? Ay hindi dapat yan na dalawa. Ayan po kasi nga yung yung political dynasty hindi ba? Iniiwasan natin po yan ayan po ang masasabi ko. Pero bago ako pupunta muna dito sa Bible verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong first batch po at pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Librager Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Baliaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Nalbais na Josia Lan, Elenita Scrappler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Malibel Barigat Colio, Querti Q, Jonah M, Reynaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco. Salamat po sa inyong lahat Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinel Dogarde, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan, Toros Divino Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kanila at suportahan po natin sila. Nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti po ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy na sa magbibigay po ako ng Bible verse. Ito po ang basihan paano tayo pipili ng ating kandidato. At ito po hindi nagbabago ito. Opo. Mawawala na ang mundo, hindi pa magbabago ito. Opo. Ito po sa Exodus, tataas ko lang po sa Exodus 18 verse 21, furthermore, panahon po ito ni Moses, you shall select out of all the people able men who fear God, men of truth, those who hate dishonest gain,
and you shall place this over them as leaders of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens. Ayan po ang utos ng Diyos kay Moses. You have to select your leaders. Ayan po. At ang sinabi niya ay able men. Hindi ba? May kakayahan. Hindi ba? Those who fear God, may takot sa Diyos. Ang susunod ay men of truth, o makatotohanan o nagsasabi ng totoo, hindi sinungaling. And those who hate dishonest gain, yung hindi nagkukurap. Ayan po, dishonest gain po yan eh. Yang mga hidden wealth na yan, o yang mga lagay, mga bribe, tumatanggap ng bribe. Ayan po, those who hate dishonest gain. Ayan po. Ngayon, and you shall place this over them as leaders of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens. Ayan po, binibigyan ko lang po ng emphasis, una, yung able. Kailangan may kakayahan. Hindi ba? Kung sasabak ka sa paggawa ng batas, kailangan may alam ka sa paggawa ng batas. Ayan po. Pero hindi ko na sinulat dito kasi nga ay depende kasi yan kung anong pagkaintindi natin sa tao. Kung able ba siya o hindi. Ay simple, halimbawa, lalaban siya ng boxing, hindi ba? Able ba siya? Yun ang ibig kong sabihin. Makakategory natin yan. Ay kung hindi naman siya nagpa-practice, hindi ba? Kung hindi naman siya tumatakbo, hindi ba? Hindi siya able. Yun ang ibig sabihin yan. Ganon din po dyan sa mababatas. Kailangan able. Ayan po, may kakayahan. Susunod ay those who fear God. May takot po sa Diyos. At saka men of truth at saka hate dishonest gain. Ayan po. May takot sa Diyos. Ang ibig sabihin ay bago siya gagawa ng kalukuhan, ay mag-iisip siya. Yung po ang ibig sabihin yan. Ay kaso kasi kung ang tao ay walang takot sa Diyos, gagawa talaga ng kalukuhan po eh. At yan po, bata pa ako, yan ang nililitsure sa akin ng aking ama, ng aking mga magulang. Hindi ko maintindihan noon pero ngayon na matanda na ako, naintindihan ko na. Yun ang sinasabi nila sa akin. Ang una kasing requirement ay kailangan may takot sa Diyos eh. Kasi kung wala yan, hindi ba? Ay saan siya susuko yan? O saan siya matatakot yan? Sa pulis, hindi eh. Hindi matatakot sa batas o sa pulis o sa authority, hindi. Kailangan dun muna sa Diyos. Kasi nga ang Diyos ay alam ang nangyayari. Walang lingid sa Kanya. Ang mata ng Diyos ay abot saan man dako ang nakasulat. Kaya hindi ka pwedeng magsinungaling sa Diyos. Kaya nga nag-ut tayo eh. Nag-ut. O nanunumpa tayo, binabanggit natin ang pangalan ng Diyos o ang Diyos mismo. So help me God. Hindi ba? O ako pinapatunayan ko ito na lahat ng sasabihin ko ay totoo. O ibig sabihin, saksi ko ang Diyos. Kasi ang Diyos, pwede kang parusahan eh. Dahil alam niya lahat eh, kung nagsisinungaling ka eh. Alam niya. Kung totoo ang sinasabi mo, ayan po. Kaya mahalaga po ang mag-take an oath. At saka, ang tao nagtitik an oath sa mataas sa kanya o nakakataas sa kanya. Ay paano kung ayaw niya mag-take ng oath? Ganyan kay Sara Duterte ayaw. Ang sinasabi niya dyan, ako ang pinakamataas dito. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ako lang, wala nang iba. Kaya ayaw niya mag-take ng oath. Ganun po yan. Men take their oath on person higher than them. Nakasulat po yan. And an oath is administered. Ayan po. To erase the doubt. Kasi may mga doubt yan eh. O hindi maniwala yung isa eh. Pero pag binanggit na niya ang Diyos, saksi ko ang Diyos, sabi niya eh. Paniniwalaan na siya. To erase the doubt and to settle arguments.
Yan po ang ibig sabihin niyan, to settle argument. Kasi pag nagsisinungaling siya, pwede siyang parusahan ng Diyos eh. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kaya lahat po ng bansa, lahat ng tao, lahat ng lipi, ginagawa yan. Yang pagtik ng oath. Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Totoo po ito. Wala kang wisdom kung wala kang fear of the Lord. Totoo po ito. Sigurado po ako diyan kasi ako nararanasan ko po yan eh. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ayan po papaano ka ngayon magkakaroon ng understanding kung hindi mo naman kilala ang Diyos, o wala kang alam sa mga panukala niya, o hindi mo alam ano ang balak niya sa hinaharap, o ano ang pangako niya, yung promise niya. Kung wala kang alam dyan, o hindi mo alam ang mga salita niya, kung ano ang mga tagubilin niya, kung ano ang mangyayari sa future, wala wala kang understanding Yan ang sinasabi ko. At wala kang fear of the Lord pag hindi mo kilala ang Diyos, na siya ay makapangyarihan, na siya ay putik lang tayo o buhangin lang tayo. Ikumpara sa Kanya, siya ang gumawa ng langit at ang lupa. Napakalayo po. Biyang comparison po. Dapat yan ang maintindihan natin. Matatakot ka sa Kanya kasi sa Kanyang kapangyarihan o sa Kanyang kagilagilalas na kapangyarihan. Biyang comparison ay ang tao kasi naging presidente lang, akala mo na mumurahin na ang pati niya Diyos stupid ang tawag Mali po yan. At yung mga sumusuporta dyan, alam ko parurusahan kayo ng Diyos. Alam ko yan kasi enabler kayo Ayan po ang pagpili ng leaders. Ngayon ay binigyan ko na po kayo ng ng guide o guidelines kung ano ang pagpili ng leaders pero nga lahat yang mababaliwala yan. 2 eleksyon na po ang dinaya, yung 2019 at saka ng wholesale po yan, wholesale po yan. Opo, doon na lang inayos yan, doon sa main office ng Commission on Election. Ayan po, wholesale po yan. At walang magawa ang tao. Kasi nga hawak nila lahat At malakas ang loob ni Duterte na dayain yan. Pero aywan ko lang kung anong kaparusahan ang naghihintay sa kanya. Lalo na kung marami na ang umiiyak, hindi ba? Umiiyak daw yung Utso Diretso Ay totoo po yan. Iiyak talaga mga tao kasi alam nila dinaya yan At ito ngayon, itong 2022, ay grabe naman, hindi ba? Yung 51% po ng boto ng buong Pilipinas ay ang nagpadala. Actually, hindi pinadala Kunyari ang nagpadala ay yung computer na naandun sa Comelec. Kunyari lang. Pero inayos na nila. Ay paano mananalo dyan yung sila Leni Robredo, hindi ba? 51% po ng boto. Kung ang bumoto ay 60 million, ay 30 million. Isang machine lang ang dinaanan. Local pa. Local machine na nakakabit. Ang ibig sabihin sa local, nakakabit sa local area network ng Comelec. Yun ang nagpadala ng boto. Adi kalukuhan na po yan, hindi ba? Kalukuhan dahil nasa kontrata ang magpapadala ng boto ay yung vote counting machine. Hindi ba? Na kung saan ang isang vote counting machine ay nag-a-average ng 1,000 na botante yan. Yun lang ang ipapadala niya ng isang vote counting machine. Ay ang nagpadala hindi naman vote counting machine Ang nagpadala ay yung na-identify nila na 192.168.0.2. Yun, na isang local po yan. Saan? Doon sa server ng Comelec. Local na nakakabit.
Yun ang nagpadala. Ay, paano kang mananalo yan? Hindi ba? At yung nga, idadagdag ko pa, nasa transmission lag ng, ng telco o ng smart o ng globe, alauna pa lang may nagpapadala na Hindi pa nga naliligo o naliligo pa lang yung butante, hindi ba? Kasi papasok yan alas 2 siguro, alas 3 Naliligo pa lang, nagpapadala na ng buto sa kumilik. Naka-record po yan. Hindi pwedeng matanggal yan. Dinaya talaga yan. Ngayon ay ang advice ko diyan po ay lumaban po tayo. Hinihikayat ko po kayo na ikalat natin, huwag na tayong papayag na itong 2025 election ay computerized pa rin. Opo, ikalat po natin o ilaban po natin o mag-ingay po tayo. I-share po natin itong mga ganitong mga vlog na huwag na tayong papayag dyan sa computerized. Kasi nga hindi natin nakikita yan Yung mata natin hindi natin nagamit. At yung tainga natin hindi natin nagamit. Kasi ang bumilang po ay artificial intelligence, yung vote counting machine kuno. Pero hindi kwan yun, wala yun. Kasi ang nagpadala ay kwan yung man in the middle. Hindi ba? Kaya nilang lukuhin wholesale po Hindi ba? At hanggang ngayon ay wala. Wala nangyayari. Ito po Jeremiah 5:21. Ano ang sabi ng Panginoon kung hindi mo ginamit ang mata mo? Kung hindi mo ginamit ang tainga mo? Hindi po ako nagsasabi ang Panginoon po. Kasi binigyan tayo ng kakayahan bumasa, ng kakayahan makinig, hindi ba? Ay hindi naman natin ginagamit. Kasi nga, panukala ng mga congressman noon, panukala ng mga senador, ay panukala po ng mga tao yan Bugok po yan. Lahat ng panukala ng tao, pag hindi niya kinonsulta ang Diyos, kalukuhan lang yan. Ang sabi nila, mag-computerize tayo para walang dayaan. Hindi ba? Yun ang sabi nila. Panukala po ng tao yan. Hindi ba? Ay ngayon, ay yan ang nangyari, hindi ba? Niluluko lang ang eleksyon. Ito po ang sabi ni Jeremiah sa chapter 5 verse 21. Hear this now. Makinig kayo, sabi niya. Pakinggan nyo ito, sabi niya. You, foolish people. Foolish ang tawag, hindi ba? And without understanding, who have eyes and see not, and who have ears and hear not. Ayan ang nangyari po sa eleksyon natin. Hindi ba? May mata tayo, hindi naman natin nagamit. May tainga tayo, hindi naman natin nagamit. Hindi natin nakita o hindi natin nabasa na ang isinulat talaga ay naku po, yang 32 million at saka 31 million na pinagmamalaki ni Sara Duterte at saka ni Bongbong Marcos, hindi po totoo yan. Opo, dinaya po nilang eleksyon. At ako sa ibang araw, pangangatawanan ko yan. I-discuss ko yan bilang isang engineer. I-discuss ko po ng maigi yan. Tutulong na ako kila Insurrecto, kila Engineer Toto Kausing, at saka yung iba dyan na yung T-Intrayo, tutulong na ako para i-discuss ito. Kaya nga, ang pakiusap ko sa inyo ay sa susunod na eleksyon ay mag-ingay tayo o huwag tayong pumayag na computerized na naman sa precinct level. Sa ibang bansa po, tinanggal na nila yan. Kasi nga, hindi against the law yan Kasi nga, hindi mo nagamit yung senses mo na pagbasa o pagdinig. Hindi ba? Kaya kalukuhan yan. Ayan po ang pakiusap ko sa inyo na ilakad natin na wala na yung computerized na yan, manual na ang bilangan ng boto sa precinct level. Kung sa precinct level ay okay na, may record na, yung mga nanonood ay nailista na nila ang resulta, mahirap na nilang dayain yan. Ganun yan. Ganun po yan, mahirap nilang dayain kung binilang talaga ang boto doon sa precinct level.
Ganun po ang ibig mo sabihin. Ngayon, kung nabilang na yan, may mga record na tayo, lahat ng, ay kasi presinto lang po yan eh. Presinto, malakas ang loob mo kasi kilala ka dyan eh. Sa isang presinto, magkakakilala kayo, hindi ba? Hindi pwedeng papasukin ng guns yan. Bakit? Ay taga doon ka eh. O may mga kababaryo ka din o may mga pinsang ka doon. Hindi pwede sila manggulo. At saka, ilang guns ang kailangan nila kung lahat ng presinto ay lalagyan nila ng guns, hindi ba? O ay 100,000 po yan eh. Yung presinto na yan eh. Yung boot counting machine natin, 100,000 po yun. 100,700 ata. O, kailangan nila ang guns na napakarami. Ay simple kung iisang guns lang yan, talo yan Kailangan 10 yan. O 7 na guns, hindi ba? O, ganun po yan. Hindi nila kayang brasuhin yung precinct level. Kasi may mga siga-siga din yan eh. Na taga roon eh. Pero pagdating sa yung pangkalahatan na, yung nga sa Comelec, ay kaya nilang dayain yan. Kaya nga ang rekomendado ko, huwag na ang magbilang po ng manual na lang sa precinct level. O sige po, at hanggang dito na lang po at medyo humaba na tayo. Pero dalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. O sige po mga kababayan, mga minamahal, good morning po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.